Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Sunday service ng CTEP Church. Purihin po ang ating Panginoon na muli po tayong nagkasama-sama at handugan po natin siya ng mataas na papuri at pagsamba. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa isa na naman pong araw at umaga na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon. Ang ngalan mo ang aming pagpupurihan at sasambahin. Ikaw ang siyang dakila at tapat, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang gawain ito sa inyo, Lord God. Dalangin po namin ang presensya mo, Panginoon, sa kalagitnaan po namin, Panginoon, at ang gabay mo po sa bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin ang worship team, Lord. Nagabayan mo po kami sa aming mga awiting inihanda, Panginoon. Naway ito po ay maging pagpupuri sa inyo at maging blessing po sa lahat po ng taong magpupuri rin na kasama namin, Panginoon. Ganon din po, Lord God, sa magbabahagi po ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong paghawak sa Kanya at yung gabay, Panginoon, sa pagbahagi ng aral, Panginoon, at ang iyong salita. Dalangin din po namin na buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa nandirito, Lord God. Naway lubusan po naming maintindihan ang mga salita mo, Panginoon. At magamit po namin sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang aming itinataas. Ikaw po ang aming pinupuri, Panginoon. Aming kang pinasasalamatan, Lord, sa isang linggo na ikaw po ang nag-ingat sa amin, nagbigay ng proteksyon, ng guidance, at ang favor mo ay laging nasa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ang tagumpay ng aming gawain magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Ikaw lamang pong aming tinataas at pinupuri sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang lahat po ay inaniyahan naming tumayo para po sa pagpuri at pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Nehemiah 9 verse 5, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. This is our time to give our best in praising and worshiping our Almighty God. Patiently
promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
praises to our Almighty God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos na tapat at dakila sa lahat. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is. enough for me. Christ
sapat sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Lord, we praise you and we worship you, Panginoon. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, from the source of all who'd come to a Father who restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel should the foe shall not kneel, shall not fade, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Amen. Hallelujah. Papuri at pagsamba po sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah, Jesus.
And let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning. Lord, for your presence, Panginoon, sa kalagitnaan po ng bawat isa, Panginoon. We pray, Lord God, na tanggapin mo po ang aming mga awiting papuri at pagsamba, Lord God. Lord, dalangin po namin na bigyan mo po at buksan mo po ang aming puso't isipan sa iyong aral at salita na aming matatanggap ngayon sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin na maitatak po ito sa aming puso't isipan at dalhin po namin sa araw-araw, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Pangalan mo lamang po ang aming itataas at pagpupurihan. Binabalik po namin lahat sa iyo ng papuri at pagsamba sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Malakas na palakpak po sa Diyos na napakabuti. At ako po ay natutuwa na kayo po ay makita ngayong umaga. Isang karangalan po na may bahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin po sa simula. Our Heavenly Father, we acknowledge your presence in our midst. Ikaw ang dahilan bakit po kami naririto. Salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Marami po kami pinagdaanan sa nakaraang araw, subalit hindi ka nagkulang. Kaya mo, O Diyos, ang iyong mga salita ngayong umaga ay magbigay ng kalakasan sa iyong mga anak. At makita po namin, O Diyos, ang aming mga sarili sa agandahan ng iyong biyaya at pag-ibig na aming naranasan mula sa Panginoong Hesus. Speak to us, Father, once again through your word. At salamat po kasi alam namin ngayon pa lang ay pinagpala na kaming lahat dahil si Jesus ang aming tagapagligtas. We give you praise, we give you glory, we give you honor. This we ask in Christ's name we pray. Amen. Bukas po ninyo ang inyong mga Biblia. John chapter 4, verses 25 to 41. At ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay angkop sa ating lahat. It is about living as a new creation. Pamumuhay po bilang isang bagong nilalang. The ripple effects, women at the well. Marahil po, ang talatang ito ay kabisado na po ninyo o narinig na po ninyo at tayo po ay naniniwala na ang buhay ng babaeng Samaritana ay makakatulong ng malaki upang ating makita ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Sa introduction po, sa simula, kapag sinabing ripple effects, ito po ay naglalarawan sa isang desisyon, sa isang aksyon o pangyayari na nakakaapekto sa buhay natin, ito man ay mabuti o masama. Meron talagang consequences ang isang desisyon. For example, mga kapatid, yung tubig, di ba, kung naalala ninyo, nung bata pa tayo, kapag nandun tayo sa dagat o sa ilog, binabato natin yung tubig. At meron siyang ripple effects, meron siyang consequences, meron siyang resulta. At isa pang halimbawa po, si Joseph the Dreamer. Sigurado po naalala niyo po ang kanyang kwento. Siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Hinulog po sa balon, napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Pagdating sa Egypt, siya po ay nahatulan sa isang pagkakasala na hindi naman niya ginawa. Siya po ay nakulong. No? Pagkatapos, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, siya po ay nagpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Hindi po siya tumalikod sa Panginoon at siya po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang magandang posisyon sa Egypt. Ito pala ay layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Noong nakaharap niya ang kanyang mga kapatid, anong sabi niya? Genesis chapter 50, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the salvation of many lives." Lahat pala ng kanyang pinagdaanan sa buhay ay naayon sa plano ng Diyos na ang bunga sa huli ay kaligtasan po ng mga Israelita.
Kaya ang ganda ng epekto, ripple effect sa buhay po ni Joseph. Sa kabilang banda, si Akan, marahil po ay narinig nyo na po ang kanyang pangalan. Sa Joshua chapter 7, doon nyo makikita ang kanyang kwento. Ang utos ng Diyos kay Joshua, kapag sinalakay ninyo, ang mga nasasakupan ninyo, kapag sinalakay ninyo mga kaaway, ito ang aking utos sa inyo. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha ng anumang bagay mula sa mga taong ito. Meron silang sinalakay, ano po nangyari? Si Akan po, nagkaroon siya ng pagnanasa. Kumuha siya ng mga ari-arian. Kinuha niya yung mga bagay-bagay galing doon sa kaaway, pagkatapos tinago niya saan? Sa kanyang tolda. Ang utos ng Diyos, huwag kayong kukuha ng kahit anumang gamit doon. Sinuway po niya. Ano po naging bunga? Alam nyo, marami mga Israelita ang namatay sa pakikipaglaban dahil sa maling desisyon ni Akan. Natalo sila. At nung nalaman po ni Joshua ang kanyang pagsuway, pinatawag ang kanyang pamilya, sila po ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Ripple effects, bad decision, nagbunga ng hindi maganda. Isa bang halimbawa po yung nangyayari ngayon sa bansa? Dahil sa maling desisyon, na nangyayari po sa Middle East, kasama na marahil ang Amerika, Israel, lahat tayo nagsasuffer. Napakataas po ng bilihin. Tumaas po ang inflation. Ang pera nyo po sa bangko, hindi naman po tumataas. Bumababa ang piso. Pagkatapos, ang taas ng bilihin. At di natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga darating na panahon. Kaya may mga Pilipino po, iba dyan talagang nag-aalala. At hindi po tayo exempted. Marahil iba ho sa atin na babalisa sa mga balita na ating napapakinggan na nagbubunga ng pang-agam-agam o takot sa ating mga puso. Kaya baka meron iba ho sa atin namimili na ng mga bagay-bagay, bumibili ng gamot, ano? Iba, naghahanda, preparations para ano man na mangyari sa hinaharap. Nakahanda ho tayo. Pero salamat sa Diyos sa kabila man ng mga pangyari, we know God is sovereign above all. He controls everything. At salamat kapag lumalapit tayo sa Diyos, namumuhay tayo bilang isang bagong nilalang na may pananampalataya sa Diyos, napapayapa po ang ating mga puso. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagpapanibagong sigla. At yon ang magandang bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Mga minamahal, susunod po. You have to remember, faith in Christ produces new life in Christ. Ang pananampalataya po sa Panginoong Hesus ay nagbubunga ng panibagong buhay sa pamamagitan po ni Hesus. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Mukha po bang nakaranas siya ng new life in Christ? And the answer is yes. Kaya nga tayo naririto ngayong umaga dahil tayo ay lumalakad bilang isang tao na niligtas ng Diyos at ang haranas ng pagbabago sa pamamagitan po ni Jesus. And this morning po, as we talk about living as a new creation, the ripple effects, allow me to share with you 3 reminders from God's Word upang atin pong maunawaan ano bang ibig sabihin po na pamumuhay bilang isang bagong nilalang. Sa pag-usapan po natin ang buhay po ng Samaritanang ito, she had simple faith. Ang babaeng ito po ay meron pong pananampalataya sa Panginoon. Now, ano po ang konteksto po ng Book of John? Ang sumulat po ng aklat ng John ay ang kanyang tagasunod ni Jesus, ang pangalan po ay Juan. Si Juan po, mga minamahal, ang kanyang desire nung siya'y nabubuhay ay ipakilala si Jesus sa mga tao bilang tagapagligtas. Pero ano po ang nangyari? Ang mga Hudyo, they rejected Jesus. Hindi po nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Hinihintay po kasi nila yung hari na darating. Hinihintay nila yung naka-scepter, nakasakay sa kabayo, at yon ang magliligtas nung panahon nila. Nung nalaman nila si Jesus, hindi yan ang tagapagligtas. They rejected Jesus. Yan yung ginawa ng mga Hudyo. Now, kailangan pong pumunta ni Jesus sa Galilea from Judea. Nabalitaan kasi ng mga Pariseyo na ang dami pong tao na nananampalataya sa Panginoon.
Ang dami hong tao sumusunod kay Jesus, nagpapabautismo. Kaya dahil dito, naligalig yung mga Pariseo. Kaya anong ginawa ni Jesus? Kailangan niya magpunta ng Galilea. Galing po siya ng Judea. Now, alam niyo ba, kung pupunta ka ng Galilea, merong shortcut. Dadaan ka ng Samaria. Kapag dumaan ka ng Samaria, mabilis kang makakapunta saan? Sa Galilea. Pero maraming Hudyo, hindi dumadaan sa shortcut. Ano pong reason? Ayaw ng mga Hudyo na makita ho nila, makahalubilo po nila ang mga Samaritans. Mababa po ang tingin nila sa mga Samaritano. Para sa mga Hudyo, ang kaligtasan ay para lang sa kanila. Para sa mga Hudyo, mga Samaritano ay labas sa tipan ng Diyos. Hinahatulan po nila ang mga taong ito. Meron pong isang babae po na sobrang baba ng kanyang reputasyon sa maraming tao. Ayon po sa Biblia, ang asawa niya ay 5, meron pa siyang isang kinakasama. At nung siya po ay iigib, alam niyo po, tanghaling tapat siya nag-iigib. Alam niyo bakit po? Oo, para walang makakita sa kanya. No? Kasi nga maraming tao po, hinahatulan siya, ginagawan siya ng hindi magandang pananalita, kaya ayaw niya na makita siya ng maraming tao. Pero si Jesus, pwedeng namang hindi dumaan sa Samaria. Kasi nga, pinagbabawal yun nung unang panahon. Pero tingnan nyo si Jesus. Pinili niyang dumaan sa Samaria. Dahil meron siyang magandang gagawin para sa buhay ng Samaritana na ito. Mga kapatid, nagkaharap si Jesus, pati yung Samaritanang babae. And then next po, verse 9. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo. Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Now, verse 9. Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Pinagbabawal po nila yan. Meron po talagang diskriminasyon. Pero ano ang sabi ni Jesus bilang larawan ng kanyang pag-ibig sa babaeng ito na mababa ang reputasyon? Verse 23. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Now, verse 24, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Now, ano pinapakita ni Jesus? Hinahalin tulad niya mga minamahal, ang tubig na ito o bagay po na binibigay ng mundo ay hindi po sapat para maranasan ng tao ang tunay na kasiyahan ng buhay. Edukasyon, sapat ba yan? Para maranasan ng tao na kumpleto ang buhay niya? The answer is no. Ang dami yung tao, doctorate na, marami yung naabot sa buhay, pero hindi pa rin masaya. Pera, sapat ba yan? Material na bagay, parang isang tao makaranas po ng tunay na kasiyahan. The answer is no. Pansinin niyo po, ang daming tao, marami ng pera, naghahangad pa ng maraming pera. Ano pa? Power, prestige. Walang anumang bagay na yan na makapagbibigay po ng tunay na kasiyahan sa buhay ninyo maliban kay Jesus. At sinasabi ni Jesus na yung kanyang ino-offer sa babaeng ito, kapag naranasan niya yung ino-offer ni Jesus, hindi na siya mauuhaw. It doesn't mean na physically hindi na siya mauuhaw, pero ibig sabihin ni Jesus, mararanasan niya ang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan na binibigay ni Jesus sa buhay niya. Now, she had a simple faith. Why? Next po. Verse 25. Tingnan niyo yung kanyang pananampalataya. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Then verse 26, anong sabi ni Jesus? Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus. Mga kapatid, ibig sabihin po, she had a simple faith. Bago pa dumating si Jesus, naniniwala na siya, meron na siyang pananampalataya na darating ang Kristo na tagapagligtas. At salamat po dahil nabigyan ng pagkakataon ng babaeng ito na makasalamuhan niya ang tagapagligtas. Now, ang kaligtasan po nung sabi ng Bible, Ephesians 2:8, sapagkat kayo ay naligtas dahil saan?
Kayo ay naligtas pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Mga kapatid, ang pananampalataya po ng Samaritanang babae na ito ay regalo na po ng Diyos sa kanya noon pa man. Hindi ito galing mismo sa babaeng ito. Now, kahit po sa ating lahat, ang faith na meron tayo nung panahon na nilagak natin ang ating pananampalataya kay Jesus, hindi po ito dahil sa ating kabutihan. Anong sabi ng Bible? Ito po ay kaloob lamang ng Diyos. Salvation po is no earned, but given. Jesus Himself is the gift of God. Tayo po ay naligtas lamang dahil po sa regalo ng Diyos sa atin. Kaya walang sino man sa ating lahat ang dapat na magmalaki sa harap ng Diyos. She had a simple faith. Next po. Now, mga minamahal, ang kaligtasan po na bigay ng Diyos sa buhay ng isang tao po, ito ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. From brokenness to blessedness. Ang isang taong walang pagkakilala kay Jesus, kahit maabot niya ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, yes, sa harap ng tao pinagpala siya physically, pero broken because of sin. From hopeless condition to hopeful condition. Simple faith in Christ. Tayong lahat ay larawan po ng isang babaeng ito. Because of sin, ang reputasyon natin sa harap ng Diyos ay hindi maayos. Dahil sa kasalanan, ang ating katayuan sa harap ng Diyos ay hindi mabuti. Tayo po ay nasa katayuan na wala pong pag-asa. Pero salamat po sa katapatan ng Diyos. Because of Christ, we are now hopeful. Meron po tayong pag-asa. From spiritual death to new life in Christ. We deserve to be punished because of our sins. Dapat tayong maparusahan dahil sa ating pagkakasala. Subalit salamat po sa ating Panginoong Yesus. Dahil sa Kanyang ginawa, dahil sa Kanyang magandang plano, tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Christ desired to communicate compassion even today. At kung naalala po ninyo, salamat sa Diyos sa mga taong ginamit niya sa atin upang ating maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Church, can you see others in the light of grace and love? Nung panahon ng babaeng Samaritana, tinitingnan siya ng ibang tao, nakabase po sa kanyang ginawa. Nakabase po sa kanyang katayuan. At salamat sa Diyos, tiningnan tayo ng Panginoon sa larawan ng biyaya at pag-ibig. Bagamat hindi po tayo karapat-dapat, subalit plinano ng Diyos noon pa man na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya upang sa panahon na binuksan ng Diyos ang ating mga puso, ilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Today, we are called by God to desire to communicate compassion to other people. Let us not view other people based on their failures in life. Wag ho nating ilarawan ang mga taong nakapaligid sa atin base po sa pagkakamali o kabiguan po nila. Pero tingnan po natin sila sa larawan ng kahabagan at biyaya na nangangailangan ng Panginoon sa bawat sandali ng buhay nila. The question is, ang tao po ba ay mahalaga sa harap ng Diyos? And the answer is yes. Kaya naman po, dapat nating maunawaan ano man ang katayuan ng tao, bata, nanay, tatay, no? Senior citizen, lahat po sila ay importante sa harap ng Diyos at nangangailangan po ng biyaya ng ating Panginoon. Church, kayo ba'y nagagalak na niloob ng Diyos na magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon? The answer is yes. Ako po, hindi ko ho inaasahan na makakilala po ko sa Panginoon. Lumaki po ko sa Catholic faith.
Pero salamat po sa Diyos na noon pa man, inanda na ng Diyos ang pagkakataon upang hindi lang po ang aking buhay, maging tayong lahat ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Now, secondly, living as a new creation. Ano po ang naging bunga ng pananampalataya ng Samaritanang babae na ito sa kanya? Living as a new creation, she had sharing faith. Pakisabi nga po, sharing faith. Verse 28, alam nyo, nung naunawaan niya ang sinasabi ni Jesus, verse 28, iniwan niya ang kanyang banga. Pagkatapos, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, verse 29, tingnan nyo yung halikayo niya, naka-exclamation point. Ibig sabihin, binibigyan niya ng diin. No? Excited talaga siya. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Then verse 30, kaya't lumabas ng bayan na po mga tao at nagpunta kay Jesus. Dali-dali sila nagpunta sa Panginoon. Hindi nagdalawang isip ang babaeng ito na ibahagi ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At ano po ang naging bunga? Next po. Verse 39. Dahil siya po ay namuhay bilang isang bagong nilalang. Verse 39. Ano po naging bunga? Maraming Samaritano sa bayang yon ang naniwala kay Jesus. Dahil saan? Dahil sa patotoo ng babae. Mga minamahal, ang isang taong nakaranas ng kapatawaran ng kasalanan, nakaranas ng buhay na walang hanggan, nakaranas ng tunay na pananampalataya, magbubunga sa buhay niya ang pagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa ibang tao. Kaya nung unang panahon po, ang babaeng ito ang naging early missionary. Bakit po? Yung kanyang testimonya. No? Yung kanyang testimonya sa maraming tao patungkol kay Jesus. Ang nag-ugat, bakit maraming Samaritano ang naniwala sa Panginoong Jesus. Naalala ko po nung panahon na wala pa po kami sa Panginoon, si Pastor Marcelo po ay napakatyaga na ibahagi niya yung pananampalataya niya, testimonya niya kung paano siya binago ng Panginoon. At ito po ang nagtulak sa amin na ilagak po namin ang pananampalataya namin sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, naalala po niyo yung senaryo kung paano kayo nakakilala sa Panginoon. Naalala po niyo yung mga taong ginamit ng Diyos sa inyo na hindi nagdalawang isip na ibahagi yung testimonya po nila patungkol sa katapatan ng Diyos, patungkol sa kabutihan ng Diyos na nagbunga ng maganda sa atin. At anong bunga? Hindi lang pang 1 buwan, hindi lang pang 3 buwan. No? Lifetime na magandang resulta sa ating lahat. Because of Christ, we are now forgiven. We are now accepted. We are now loved. Hindi po dahil ito sa ating pagiging mabuti, tayo po'y napatawad ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataon to share Jesus to other people dahil naranasan natin ang tunay na pagbabago sa buhay po natin. Noong unang panahon po, meron pong kwento na merong isang hari po na mahal niya ang kanyang nasasakupan. Pero isang araw po, nawala ang ilan sa mga ginto sa kanyang kwarto. Kinuhaan siya ng kanyang mga nasasakupan. Ang sabi ng hari, magbababa ako ng batas. Kung sino man ang taong ito na kumuha ng ilang ginto sa aking kwarto, ay bibigyan ko ng parusa. Ang kanyang parusa ay 20 hagupit sa kanyang katawan. Binaba po ng hari ang batas na ito. Then after few days po, nagulat na naman ang hari. Nawala na naman siya ng ilang mga ari-arian sa kanyang kwarto. Hindi po natakot sa batas na kanyang ginawa ang mga taong kanyang nasasakupan. Kaya ang sabi niya, ganito ang aking gagawin. Kapag nalaman namin kung sino ang taong kumuha ng ilang bagay na aking pagmamayari, 40 times na hagupit
ang igagawad sa kanyang katawan. Nung panahon po na yun, ng 40 times na hagupit, ito po ay sentensya na ng kamatayan. Sa atin po ay, nung panahon na before naranasan natin dito yung legal, ano ba yun? Yung injection, no? Yung lethal injection. Yun yung pangalawa, yun yung kamatayan na binaba before. So yun po yung sabi ng hari, 40 times. After a few days, nabalitaan mga kapatid, na yung kumuha pala ng ginto sa kanyang kwarto ay yung kanyang anak na lalaki. Kanyang anak. Yung kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon nalaman ng mga tao yung ginawa ng kanyang anak. Nag-iisip yung mga tao, ibababa kaya ng hari ang kanyang batas na sinasabi? Ang hari kaya ay maging mapagmahal na ama at hari na makatarungan na ibababa ang batas sa taong gumawa ng masama. Alam nyo, pinatawag yung kanyang anak. Sa harap ng maraming tao, sinabi ng hari, ibababa ang batas na aking sinabi. Sa harap ng maraming tao, naroon yung kanyang anak. Naagapos yung kanyang anak. Tapos yung damit sa likod, pinunit yung damit sa likod para ibaba yung 40 times na hagupit para sa likod ng kanyang anak. Yung executioner o yung berdugo nung panahon noon, hawak na po yung panghampas. Nung hampasin niya na yung likod ng anak ng hari, sumigaw yung hari, "Huwag!" Dali-dali siyang lumapit. Ang anong ginawa ho ng hari, mga minamahal, tinakpan niya yung likod ng kanyang anak. Pagkatapos, pinasira yung damit ng hari sa likod. Pinunit yung damit ng hari sa likod. Pinasira niya. Sabay-sabi niya sa berdugo, "Hampas!" Ayaw gawin ng berdugo na hampasin ang likod ng kanyang hari. Sabi niya, "Kapag ginawa ko to, hindi ko tatamaan ang iyong anak. Tatamaan ko ang iyong likod at magbubungan ng kamatayan sa iyo." Anong ginawa ng hari? Sabi niya, "Tuloy. Ibaba ang batas na aking sinabi." Alam nyo, pinaghahampas ang hari na ito 40 times. Pumanaw po ang hari. Pinalaya ang kanyang anak. Mga kapatid sa Panginoon, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang Diyos ay naging mapagmahal and then at the same time, naging makatarungan. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, ang siyang nag-alay ng kanyang buhay upang mapalaya tayo sa pagkakasala na ating ginawa. Tayo dapat ang mamamatay. Tayo dapat ang hahatulan. Subalit inako ng Diyos. Alam niya, sa harap niya, pinahirapan ng kanyang anak upang mangyari ang hinihinging kamatayan na sinasabi ng utos ng Diyos. Ngayon, yun pa rin ang ating mensahe sa mga tao. Sharing faith. Pinapaalala po natin sa iba. We remind other people to place their faith in Christ. We encourage other people about the beauty of the cross. Telling others about the beauty of God's love. Sinasabi natin sa iba kung paano tayo binago ng Diyos. Ito yung buhay natin dati. Galing sa masama. Subalit binago ng Diyos. Araw-araw binabago ng Diyos. Kapag mayroong pagkakataon to share our testimony, to share our faith in Christ, hindi ho tayo nagdadalawang isip na sabihin ito sa marami. Next po. Mga kapatid sa Panginoon, the Great Commission po is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Sharing faith, it is not a suggestion from God. Hindi rin po ito negotiable. It is a command from God that we need to follow. Dahil ang Diyos po ay missionary God, I believe ang staff dapat ay maging missionary people. Abutin ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Church, ano po ang inyong nakikita sa inyong paligid kapag nakikita nyo po mga tao sa paligid ninyo? Ang inyong mga katrabaho, kaklase, kaibigan, mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Meron ka bang pagnanais na ibahagi sa kanila ang iyong pananampalataya? Katulad ba ng babaeng ito, excited ka ba? No? Na ipaalam sa iba ang pangalan ni Jesus na nagbago ng iyong buhay. Andun ba ang iyong pagnanais na himukin ng iba
nailagak nila ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Lastly po, living as a new creation, pamumuhay po bilang isang bagong nilalang. Tingnan ho natin pangatlong puntos. She had shining faith. Hindi lang po ang Samaritanang babaeng ito ang may shining faith. People had shining faith during the time of Christ. Ibig sabihin, ating makikita sa isang tao na namumuhay bilang isang bagong nilalang, nagniningning ang kanyang pananampalataya. Tingnan niyo ang inyong katabi. Mukha bang nagniningning ang pananampalataya niyan? Mukha bang kumikinang ang pananampalataya niyan? No? Verse 40, paano ho natin makikita na kumikinang ang pananampalataya ng mga taong ito, mga Samaritana po na ito, Samaritans. Verse 40, kaya pumunta sila kay Jesus. Anong ginawa nila? Nakiusap na tumigil muna si Jesus doon. Ano kayang purpose, no? Anong ginawa ni Jesus? 2 araw. Yung pakiusap ng mga tao na siya'y manatili sa Samaria, ginawa ni Jesus. No? Tumigil siya. Verse 41, at marami pang tao ang sumampalataya nang mapakinggan si Jesus. Sino mag-aakala? Di ba? Akala ng marami ang kaligtasan para lang sa mga Hudyo. But they rejected Jesus. At ang kanilang pagtalikod sa pananampalataya ang siyang nagbukas ng pintuan sa mga Samaritano upang sila mismo maranasan nila ang biyaya ng Diyos. Wala sa ating lahat dito ang purong Hudyo. Di ba? Wala sa ating lahat. Pero salamat sa Diyos. Nung narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan, nakita natin kumikinang ang pananampalataya ng iba. Ito ay nagbunga ng kaligtasan sa atin. Verse 41, ang dami pong nakakilala sa Panginoon. At nakita ho natin ang pagmamahal ng mga taong ito kay Jesus. Kumikinang yung pananampalataya nila. Stay ka pa dito, makikinig pa kami. At naalala ko po si Maria at si Martha. Naalala po ninyo? Diba? Si Maria, pinili niya na maupo. Nakinig sa Panginoon. No? Naglaan siya ng oras sa Diyos. Now, next po. Alam niyo mga kapatid, one of the greatest battles in life is against distraction. Pag-aalala, busyness, unnecessary conflict. Lalo na ngayon, minsan na ba ang ating atensyon ay natutuon ngayon sa mga bagay na hindi nakakabuti sa atin. Hindi ho tayo exempted bilang mga mananampalataya na maapektuhan tayo sa mga distractions na nangyayari sa paligid. Iba ho sa atin, marahil ayaw nyo na ho makinig ng balita. Ano? Ayaw nyo na makarinig ng mga hindi magandang kwento. Kasi nga, nababalisa po tayo, naapektuhan po tayo. Kahapon po, kausap ko po yung isang organizer, sabi niya, marami kaming darating na events. Now, ang balita sa amin, Pastor, yung gas tumataas, bukod sa tumataas, no, paubos ang gas, paubos ang LPG. Paano kami ngayon magluluto? Para sa mga taong aming pagsisilbihan. Nababalisa po sila, pero tayo bilang mga mananampalataya, we have to encourage other people na magtiwala sa Panginoon. No? Huwag nating hayaan ang ating pong isipan, ang ating atensyon, ay maituon sa mga bagay po na nangyayari sa ating paligid na magpapahina po ng ating pananampalataya at magbibigay na hindi magandang bunga sa ating kalusugan. Church, stay focused on what matters. Fix your eyes on Jesus. When your focus is anchored in Christ, ano pong resulta? You gain clarity in confusion, strength in difficulty, and right direction in uncertainty. Kaya importante po na ang atin pong paningin, ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus.
Hindi ho natin alam kung anong pwede mangyari after few weeks, after few months. Sabi nga sa balita, parang napakahaba pa ng labanan. Pero tandaan niyo po, hindi hadlang ang mga pangyayaring ito upang ang ating pananampalataya sa Diyos ay panghinaan. Sa halip, sa mga ganitong pangyayari, shining faith, pamumuhay bilang isang bagong nilalang, no? Lalo tayong magpatuloy sa Diyos, magtiwala sa Diyos, no? Ibukas ang ating Biblia, no po, manalangin sa Panginoon, at kahit na mahirap ang katayuan katulad ng ating inawit, no turning back. No turning back. Marami yung sa atin dito, marahil galing pa sa malayong lugar, pero nagsakripisyo ng talento, oras, resources for the sake of God. For the sake of the kingdom of God. For the sake of the church. No? Alam niyo po, ang shining faith, ito po ay sakripisyo sa buhay natin, pero pag-asa naman, kalakasan naman sa mga taong nakapaligid sa atin. Pagkasabi nga sa iyong katabi, kapatid, ako ay natutuwa na ikaw ay naririto. Alam niyo, yan po ay patunay na kahit na maraming pinagdadaanan sa buhay, pero kumikinang ang pananampalataya sa Panginoon, not only in good times, but also in bad times. Next po, mga kapatid, ano po ang katangian ng mga taong talaga naman kumikinang ang pananampalataya sa buhay? Mga taong makikita natin na lumalakad bilang bagong tao dahil sa gawa ng Diyos. Una, living by faith and obedience. Kahit anuman ang mangyari, handa niyang sundin ang nais ng Diyos. Marahil kanina umaga, nagtatalo kung pupunta tayo sa church, hindi tayo pupunta, manood na lang online, or no, kasi baka masayang yung pamasahe. Pero salamat sa Diyos, living by faith and obedience. Merong nagtutulak sa puso natin. Merong conviction sa ating buhay to obey no matter what. Ano pa? They're always praising the Lord. Alam nyo, kahanga-hanga yung mga tao na may karamdaman, may pinagdadaanan, may pagsubok, pero nagpupuri sa Diyos. At kapag nakita natin yung mga taong ito na kahit na nasa mabigat na katayuan, nagpupuri sa Diyos, kumikinang ang pananampalataya, napapalakas yung ating pananampalataya. Ating naiisip, tayo nga, ganito yung ating katayuan. Pero sila, ganun yung pinagdadaanan, and yet, nagpapatuloy sa Diyos. And yet, sumusunod pa rin sa Panginoon. And yet, nagpupuri pa rin sa Diyos. Living as a new creation. That is our calling. At kapag meron siyang na-accomplish sa buhay, anong kanyang sinasabi? Glory to God. Purihin ang Diyos. Kapag siya ay binati sa kanyang nagawa, salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ano pa? Kumikinang yung pananampalataya kapag bago kumain, nakikita ng mga anak yung tatay, nanay nila, nagpe-pray muna sa Panginoon. Nagpapasalamat muna sa Diyos. Kaya, kapag yung mga anak, dumating yung panahon, sila na yung magulang, maalala nila na bago tayo kumain mga anak, magpe-pray muna tayo. Kasi nakita ko ang tatay, nanay ko noon, talaga naman nananampalataya sa Diyos. Minsan po, meron silang tracts, meron silang New Testament Bible na binibigay sa kanyang kapwa. Ano pa? Ito yung mga tao na merong desire to be an instrument of change. Kahit na hindi tiyak ang comfort sa pagsunod. Pero for the sake of the gospel, for the sake of the kingdom of God, handang magpagamit sa Panginoon. They love and live like Christ. Mapapansin sa buhay nila ang pagmamahal ni Jesus. Ang pag-abot ng kanilang kamay, ang pagtapik sa ating balikat, ang pagsabi sa atin na nagpe-pray kita, pangungumusta sa atin, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Next po. Mga minamahal, alam niyo ang totoo, we grow in Christ when we follow Christ. Sino yung mga taong lumalago
sa Panginoong Hesus. Sino po yung mga tao na nag-enjoy sa kanyang relasyon sa Diyos? Yung mga taong nagpapagamit sa Panginoon. Yung mga taong lumalakad na may pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Church, living as a new creation brings sacrifice and death for you, but life and hope for other people. Kapag ang ating talento, resources, oras, pinapagamit natin sa Diyos, opo, may sakripisyo sa ating buhay. Pero kagalakan naman, kalakasan naman sa kanyang iglesia at naitatanghal naman ang pangalan ng Diyos. Matthew 5 verse 16, anong sabi ni Jesus? Pagliwanagin nga ninyong ilaw, ang inyong ilaw sa harap ng maraming tao upang makita ang inyong mabubuting gawa at maparangalan ang Diyos Ama na nasa langit. Church, the Bible teaches that our choices matter and that God uses our small, everyday acts to create ripple effects for His kingdom. Kaya naman, bilang mga binago ng Diyos, living as a new creation. Ibig sabihin po, nung sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya po ay binago na ng Diyos. At ngayong umaga, tayong lahat ay naririto sa katotohanan na tayong lahat ay binago ng Panginoon. Hindi ho natatapos sa kapatawaran ng kasalanan po ang gawa ng Diyos sa atin. We are called by God to live by faith and obedience day by day. Praise God for our simple faith in Christ. Praise God for our sharing faith. Praise God for our shining faith no matter what. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for the cross. Thank you for your Son, Jesus, who died on the cross. Because of Him, ang aming reputasyon sa harap po ninyo ay naging maayos, Panginoon. Hindi po dahil sa aming mga gawa, hindi po dahil sa aming kabutihan. Ito po ay dahil sa gawa po ninyo at kabutihan po ninyo sa aming lahat. Panginoon, salamat po sa mga taong ginamit po ninyo sa amin. Mga taong lumakad sa pananampalataya at pagsunod sa inyo na nagtulak sa amin to place our faith in Christ. Panginoon, salamat po sa iglesyang ito na patuloy mong ginagamit, O Diyos, upang ipakilala sa maraming tao ang ginawa mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon sa mga darating na araw upang magningning ang gawa mo, O Diyos, sa buhay po namin. Panginoon, we don't know what lies ahead. Subalit salamat po kapag aming itinutuon ang aming paningin sa iyo, napapayapa pong aming mga puso. Nagpapanibagong sigla kami, Panginoon. At nakikita namin, O Diyos, sa magandang plano mo sa hinaharap. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan upang himukin ng marami na ilagak ang pananampalataya kay Jesus. At salamat po kasi alam namin na patuloy mong gagamitin po ang bawat isa sa aming lahat for the glory and honor of your name. Panginoon, sa mga darating na araw, dalangin namin, O Diyos, ang iyong mga anghel, ang siyang mga laga sa amin. Ingatan mo kami, O Diyos, sa bawat hakbangin ng aming buhay. Hayaan mo, O Diyos, sa patuloy namin makita at maranasan ang biyaya at pag-ibig po ninyo sa bawat araw po na ito. We give you praise. We give you glory. We give you honor.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, and give you peace. CTAF family, both now and years to come. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.